Tahimik na ninanamnam ni Athena ang sariwang hangin, habang nakaupo sa duyan na nasa tapat ng bahay na tinitirhan nila nang marinig niya ang tawag ni Aling Mercedes. Si Aling Mercedes ang asawa ni Mang Ernesto. Ang mag-asawa ang tanging nakita at nakasama niya. Magmula nang magising siya isang araw na wala man lang maalala. Maswerte siya dahil mabuti ang puso ng mag-asawa dahil kinupkop at inalagaan siya ng mga ito. Bukod doon, laking pasasalamat niya rin dahil meron siyang suot na singsing kung saan nakaburda ang pinaniniwalaan niyang pangalan niya. May mga pagkakataon na meron siyang napapanaginipang lalaki, ngunit malabo ang itsura nito. Natigil si Athena sa pag-iisip nang marinig ang muling pagtawag sa kanya ni Aling Mercedes. Athena! Muling tawag nito sa kanya, kaya agad siyang umalis sa pagkakaupo sa duyan upang puntahan ang matanda na nasa loob ng bahay. Nay, bakit po? Magalang na tanong niya sa matanda na naabutan niyang abala sa pagluluto. Nilingon siya nito bago siya binigyan ng isang ngiti. Halika nga rito, Athena. Tikman mo itong niluto ko. Nakangiting sabi nito sa kanya na ikinangiti rin niya. Sus, ipapatikim niyo lang po pala yung luto niyo sa akin. Akala ko naman po may nangyari na sa inyo. Malambing ang boses na sabi niya na ikinatawa ng matanda. Abay, sumunod ka na lamang. Napakarami mo pang sinasabi. Kunwari ay mataray na sabi nito sa kanya, kaya napatawa siyang muli. Sige nga po, at baka mamaya, mabatukan niyo na naman ako. Pagbibiro niya kaya sinamaan siya ng tingin ni Aling Mercedes. Ikaw talagang bata ka. Tikman mo na lamang ito at parating na ang tatay Ernesto mo. Sabi nito, bago inabot sa kanya ang kutsara na may lamang sarasa ng ulam na niluluto nito. Nangingiting tinikman niya ang niluto nito at hindi niya napigilan ng mapapikit dahil sa sarap. Grabe, ang sarap po talaga magluto, Nay. Nakangiting sabi niya kaya napangiti si Aling Mercedes. Talaga naman tong batang to, ng bola pa. O siya, sige ayusin mo na ang lamesa para maihanda ko na itong mga pagkain. Utos nito sa kanya na agad niyang sinunod. Tapos mo na bang ayusin ang lamesa? Maya-maya, tanong sa kanya ni Aling Mercedes habang hawak ang isang mangkok na may lamang ulam. Opo, Nay. Nakangiting sagot niya rito. Bago marahang kinuha ang mangkok na hawak nito upang siya na mismo ang maglagay sa lamesa. Salamat, Athena. Pasasalamat sa kanya ng matanda bago sila sabay na napalingon sa pinto nang makarinig sila ng katok. Si Tay Ernesto na po siguro yan, Nay. Mukhang siya na nga yun, anak. Sige, pagbuksan mo muna siya habang nagsasandok ako ng kanin. Tay! Masayang sambit niya na pagbuksan si Mang Ernesto. Ngumiti sa kanya ang matandang lalaki bago ginulo ang buhok niya. Kumusta ka, anak? Ang nanay Mercedes mo, kumain na ba kayo? Ayos lang po ako. Si nanay po, naghahanda po na hapunan natin. Sagot niya sa tanong nito. Bago nila sabay, narinig ang sigaw ni Aling Mercedes. Athena, Ernesto, pumarito na kayo at kakain na. Sandali sila nagkatinginan ni Mang Ernesto at sabay na napangiti na lamang. Matapos nun, sabay din silang pumunta sa hapagkainan at saka sila naghapunan. Sa kabilang banda, kabababa lamang ni Alfred sa sasakyan niya nang marinig ang boses ng mga anak. Daddy! Sabay-sabay na tawag sa kanya na apat niyang anak kaya napangiti siya. Good evening. Masayang bati niya sa mga ito na agad yumakap sa kanya. Daddy, na-miss ka po namin. Saad ng isa sa mga anak niya na si Arkin, na sinundan naman ng mga kapatid nito. Napangiti si Alfred bago siya lumuhod upang makapantay ang mga anak niya. Na-miss ko rin kayo mga anak. Kumain na ba kayo? Sabay-sabay tumango ang mga ito. Nice. Ang galing-galing naman ng mga anak ko. Nakangiting sabi niya bago niyakap pabalik ang mga bata
at sa kanya isa-isang hinalikan sa noo ang mga ito. Matapos nun, hindi na nagulat pa si Alfred nang tanungin na siya ng mga anak patungkol sa nanay ng mga ito. Tungkol sa asawa niyang si Athena, na parang bulang nawala matapos isilang ang mga anak. Marami ang nagsasabi sa kanya na baka patay na ang asawa niya, pero hindi siya naniniwala sa mga yon dahil wala namang natatagpo ang labi nito at wala ring nakakaalam kung ano ang totoong nangyari. Ngunit habang tumatagal at habang patuloy sa paglaki ang mga anak nila, unti-unti na lamang tinatanggap ni Alfred na baka nga patay na ang asawa niya. Daddy, kumain na po ikaw? Daddy, are you with mommy po? Daddy, tapos na po work ni mommy? Daddy, let's eat po ulit tayo nila mommy. Sunod-sunod na saad ng anak niya na naging dahilan upang pilit siyang umiti sa mga ito. Mga anak, hindi ko pa kasama ang mommy niyo. Pero huwag kayong mag-alala dahil nakausap ko naman siya kanina at sinabi niyang love na love niya kayo. Pagsisinungaling niya, gusto niyang batukan ng sarili dahil sa ginawa niya. Talaga po, Daddy? Love na love kami ni Mommy? Bakas ang saya na tanong ng isa sa mga bata na si Althea. Yes. Talaga. Sinabi niya ring maaga kayo matutulog at huwag kayo magpupuyat. Lalo't mga bata pa kayo. Yehey! Arkin, Atasha, and Aldrin, let's sleep na! Masayang sabi ni Althea sa mga kapatid na tumango din at isa-isang humalik sa pisngi ni Alfred. Daddy, sleep na po kami. We love you po. Please pasabi kay Mommy na love namin siya and sana po umuwi na siya. Nakangiting sabi ng mga anak niya na tinanguan niya. Sure anak, sasabihin ko yan sa mommy niyo. Sabi niya, bago bumaling sa yaya ng mga anak niya. Manang Fe, pakiakyat na po sila sa kwarto nila. Salamat po. Saad niya na agad nitong sinunod. Matapos noon, tahimik na pinagmasdan ni Alfred ang mga anak niya na masaya nag-uusap tungkol sa mommy nila habang paakyat na hagdan. Habang pinagmamasdan ng mga anak niya, dumako ang tingin niya sa malaking picture frame na nakasabit sa sala ng bahay nila. Wedding picture nila yun ni Athena, kung saan makikita ang masayang mukha nilang dalawa. Nasaan ka na ba? Bumalik ka na sa amin. Tahimik na bulong niya habang nakatitig sa wedding picture nila ng asawa niya. Abala siya sa pagtitig sa litrato nila ng asawa nang marinig niya ang boses ng kapatid niya na hindi niya namalayang nasa tabi niya na pala. Kailan mo balak sabihin sa mga bata na hindi mo naman talaga alam kung nasaan ang nanay nila? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan ang paliwanag ko. Alfred, matatalino ang mga anak mo. Kahit na 6 na taong gulang pa lang sila, siguradong maiintindihan nila ang sitwasyon. Saad ng kapatid niya, kaya napabuntong hininga siya bago muli magsalita. Yes, matatalino ang mga anak ko. Pero hindi ko pa rin talaga alam kung paano sisimulan ang lahat. Kuya, mahal na mahal si Athena ng mga anak namin. At kahit pa kaya nila intindihin ang sitwasyon, alam ko mahihirapan sila. Ayokong saktan ng mga anak ko. Ayoko makitang masaktan sila sa oras na sabihin kung posibleng patay na ang mami nila. Natahimik naman ang kanyang kapatid. Hanggang ngayon ba? Naniniwala ka pa rin buhay si Athena? Hindi ko alam, kuya. Ayoko maniwala na patay na ang asawa ko. Pero habang tumatagal, parang gusto ko nalang tanggapin na baka nga wala na siya. Malungkot na sagot niya, kaya napabuntong hininga ito. Naintindihan kita, Alfred. Hindi madali ang nangyayari sa inyo. Pero naniniwala ako na magiging maayos din ang lahat. At sana nga buhay pa si Athena. At sana bumalik na siya para maging maayos na ang pamilya niyo. Saad ng kanyang kuya at tinakbayan siya. Thank you, kuya. Pasasalamat niya sa kapatid. By the way, tuloy ba ang pagbabakasyon niyo ng mga bata sa probinsya? Kapag tanong ng kuya niya na tinutukoy ay ang plano niyang pagbabakasyon sa probinsya kasama ang mga anak niya. Gusto ko matuloy ang bakasyon namin ng mga bata. Ang kaso ay inaalala ko si Manang Fe. Kailangan ko pa rin kasi ng tulong niya
para maasikaso na maayos sa mga bata. Pero hindi siya makakasama dahil kailangan niya ring umuwi sa pamilya niya. May pag-aalala sa tono ng boses ni Alfred. Si Manang Fe ay isa sa pinagkakatiwalaan niyang kasambahay at ito rin ang nagsisilbing yaya ng mga anak niya, lalo na kapag nasa trabaho siya. Sa totoo lang, kasama talaga dapat si Manang Fe sa 3 buwang bakasyon nila ng mga anak niya. Pero nagkataon na kinakailangan nitong umuwi muna sa pamilya nito. Ba't di ka nalang maghanap ng bagong yaya ng mga bata? Para may makatulong ka habang nasa bakasyon kayo. Actually, naisip ko na rin yan. At balak ko nga talagang gawin. Mamaya, aasikasuhin ko ang tungkol doon. Bibilinan ko ang gwardya na nagbabantay sa bahay ko sa probinsya na magpaskil na naghanap ako ng yaya. That's good, Alfred. O siya, dumaan lang talaga ako para ibigay sa itong pasalubong ko sa mga pamangkin ko. Kanina pa ako kaso nakita ko nag-uusap kayo mag-aama. Kaya hinintay kong matapos kayo. Kapag kuwan, inabot ito ang 4 na paper bags. Tinanggap niya naman yon at nagpasalamat. Ilang minuto pa silang nag-usap ng kapatid niya bago ito nagpaalam na aalis na. Matapos noon, agad nagpa siya si Alfred na asikasuhin muna ang tungkol sa paghahanap niya ng bagong yaya ng mga anak bago siya tuluyang magpahinga. Sa kabilang banda, kinabukasan maagang nagising si Athena upang magluto ng almusal. Magandang umaga po, Nay. Masiglang bati niya kay Aling Mercedes nang makita niya ito nagkakape na makalabas siya ng kwarto. Magandang umaga rin, anak. Bati nito pabalik sa kanya bago umubo ng sunod-sunod. Naku, Nay, ayos lang po ba kayo? Inuubo po kayo. Ako na lang po magtatrabaho, Nay. Nag-aalalang sabi niya kaya napasimangot ang matanda. Sus, ayos lamang ako, Athena. Isa pa, baka mapahama ka kapag ikaw ang nagtrabaho. Alam naman natin hindi pa maayos ang kalagayan mo, hindi ba? May pag-aalala sa tono na sabi nito na ikinatango niya. Sigurado po kayo, Nay? Paninigurado niya na tinanguan naman ito. Sige po. O siya, ipagluluto ko na lang po kayo ni tatay ng almusal. Masiglang sabi niya at nakita niya magpoprotesta sana si Aling Mercedes, ngunit agad niya itong pinigilan. Hep, hindi pwedeng tumanggi. Upo lang po kayo dyan at hintayin niyo na lang po na magising si tatay. Si Athena na po ang bahala sa almusal. Nakangiting sabi niya, kaya natatawang napailing-iling na lang si Aling Mercedes. Naku, bahala kang bata ka. Natatawang sabi ng matanda kaya napatawa na rin siya. Tuluyan na siyang pumunta ng kusina upang magsimulang magluto. Siguradong magugustuhan to nila nanay at tatay. Nakangiting sabi niya habang nasa kalagitnaan ng pagluluto. Anak, anong niluluto mo? Maya-maya, narinig niyang tanong ni Mang Ernesto na gising na pala. Tay, nagluto po ako ng adobong talong para sa almusal natin. Alam ko pong paborito niyo yun ni nanay. Nakangiting sagot niya. Totoong alam niya yon. Dahil simula na makasama niya ang mag-asawa, napansin niyang hilig ng mga ito na magluto ng adobong talong. Sus, ang sweet mo naman, anak. O siya, mukhang ilang minuto na lang luto na yan. Tutulungan ka na namin ni Mercedes. Nakangiting sabi sa kanya ni Mang Ernesto, nanginitian at tinanguan niya lamang. Ilang saglit pa natapos na nga siya sa pagluluto. Kaya naman inayos niya na ang hapagkainan. At habang nag-aayos nga sila, napansin niya ang sunod-sunod na pag-ubo ni Aling Mercedes. Nabahala siya dahil doon. Nay, sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Kanina pa po kayo ubo ng ubo. Ayos lamang ako, Athena. Huwag kang mag-alala, tara at kumain na tayo. At mukhang masarap itong adobong talong na niluto mo. Napabuntong hininga siya. Umupo ka na at kumain na, Athena. Sabi sa kanya ni Mang Ernesto na sinunod niya. Nang tuluyan siyang makaupo, sandali muna silang nagdasal bago tuluyang nagsimulang kumain.
At habang kumakain sila, hanggang sa matapos sila, hindi talaga maalis ang pag-aalala niya dahil sa ubo ni Aling Mercedes. Samantala, ilang araw ang lumipas at hindi mapigilan ni Alfred ang mapangiti habang pinagmamasdan ng masasayang muka ng mga anak niya. Daddy, dito po tayo titira? Sabik na tanong sa kanya ng anak na si Arkin. Kasalukuyan silang nasa loob ng bahay na pagmamay-ari niya sa probinsya. Simple lang ang bahay na pagmamay-ari niya. Pero siniguro niyang may gwardya doon na magbabantay, lalo na at kasama niya ang mga anak. Ngumiti naman siya bago sinagot ng anak. Yes anak, dito tayo titira habang nagbabakasyon tayo dito. Wow, ang ganda po dito, super daddy. Masayang saad ni Atasha. Nagustuhan niyo ba? Opo. Daddy, tayo lang po dito. Just the 5 of us po. Tanong ni Aldrin. Sa ngayon, tayong 5 muna anak. Naghahanap pa kasi ako ng bagong yaya. Dahil hindi nakasama sa atin si Manang Fe. Bakit ka po hanap ng bago naming yaya kung pwede naman pong si mommy na lang? Tanong naman sa kanya ng anak niya si Althea na ikinatahimik niya. Sandali siyang natahimik sa tanong na yon. Bagong umiti, nang pilit at sumagot. Anak, busy kasi si mommy sa trabaho. Hayaan niyo. At kapag nakausap ko ulit siya, kukumbinsihin ko siyang umuwi. Tati, ba't palagi na lang busy si mommy sa work? Love ko po si mommy pero nasasaktan na ako kasi lagi siyang nasa work. Don't worry anak. Habang wala pa ang mommy niyo, si daddy muna ang bahala sa inyo. Okay ba yon? Marahang tumango ang kanyang mga anak. Pero malungkot ang mga ito. Muling napabuntong hininga si Alfred dahil doon. Bago niya binalingan ng 3 pa niyang anak. Nasa taas ang kwarto niyo mga anak. Pwede niyo nang puntahan. Inihatid pa ni Alfred ng tingin ng mga bata habang paakyat ang mga ito sa kani-kanilang kwarto. Bago siya nagpasyang lumabas upang kausapin ang gwardya na siyang nagbabantay sa bahay na pagmamay-ari niya. Sir, magandang araw ho. Kaagad na bati sa kanya ng gwardya nang makita siyang palapit. Ngumiti naman siya bago nagsalita. Magandang araw din. May ibibilin lang ako tungkol sa paghahanap ko ng yaya para sa mga anak ko. Ano po yun, sir? Bukas, ang schedule ng interview para sa mga nag-apply bilang yaya. At bala ko na dito na lang sila interviewin. Ibibilin ko lang na kapag nandito na sila, pakisabihan na dumiretso sa sala. And aside from that, pakitanggal na rin ang karatula na nakapaskil sa labas. Okay ho, sir. Sagot ng gwardya, kaya tumango lang siya at muling pumasok sa loob ng bahay. Sa kabilang banda, sa paglipas ng ilang araw lalo pang lumala ang pag-aalala ni Athena dahil nakumpirma niya na merong sakit si Aling Mercedes. Kailangan itong tumigil muna sa pagtatrabaho upang magpagaling. Labis-labis ang pag-aalala niya, lalo na nang maging si Mang Ernesto ay nagkasakit din na naging dahilan upang tumigil din ito sa pagtatrabaho. Dahil doon, nagpasya siyang maghanap ng trabaho upang matulungan ang mag-asawa. Naghanap siya ng pwedeng pag-applyan at hindi niya inisip ang pagod hanggang makarating siya sa tapat ng isang malaking bahay kung saan nakita niya ang isang karatulang nakapaskil. Hiring yaya who can take care of quadruplets. Salary is 50K a month. Basa niya sa nakasulat kaya nanlaki ang mga mata niya. Quadruplets, ibig sabihin 4 ang aalagaan ko. Pero 50K, okay na yun. At sigurado makakatulong ako kay Nanay Mercedes sa Tatay Ernesto. Bulong ni Athena sa sarili habang nakatitig sa karatula. Nasa ganoong posisyon si Athena nang bumukas ang gate at lumabas ang isang guard. Miss, sino hanap mo? Good afternoon po. Nakita ko po kasi na hiring po ng yaya. Mag-a-apply po sana ako. Ay miss, pasensya na. Hindi na kasi hiring ngayon eh. Sa totoo lang, lumabas ako para tanggalin yung karatula na yan. Napasimangot siya sa sinabi nito. Manong guard,
Payagan niyo na po ako mag-apply. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho ngayon. Napabuntong hininga ito bago siya tinanguan. Naku miss, pasalamat ka at naaawa ako sa'yo. Sandali, magpapaalam ko muna kay Sir Alfred. Iiwan muna kita saglit. Sige po, basta lumabas po kayo ulit ah. Paninigurado niya pa na tinanguan lamang ng gwardya bago ito muling pumasok sa loob. Ilang minuto ang lumipas sa laking pasasalamat niya nang muling bumukas ang gate at lumabas ang gwardya. Pasalamat ka talaga at mabait ang boss ko. Umayag siya at sinabing pumunta ka bukas dito para sa interview. Bukas mo malalaman kung tanggap ka ba o hindi. Okay po, salamat po. Babalik po ako bukas. Matapos nun, nagpaalam siya sa guard at saka umuwi. Kinabukasan, maaga pa lang naghanda na si Athena para sa interview. Ayaw niya kasing malate kaya naman maaga pa lang, handa na siya at nagpapasalamat nga siya dahil kalahating oras bago ang interview, nasa harap na siya ng bahay kung saan siya nag-apply kahapon. Oh, ang aga mo ah. Siyempre naman manong guard no, it's better to be early than be late. Sabi niya, na may kasama pang pagsaludo kaya tumawa ito. Sus, pumasok ka na nga lang sa loob. Dumiretso ka doon sa sala. Yun kasi ang bili ni Sir Alfred. Okay po manong guard, salamat po. Habang papasok siya sa bahay, hindi niya malaman kung bakit tila pamilyar sa kanya ang nadaraanan niya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit may pakaramdam siya na hindi yun ang unang beses na pumasok siya sa bahay na yon. Bukod pa doon, iniisip niya ang pangalan na magiging boss niya kung sakali. Batay sa mga sinabi ng guard, Alfred ang pangalan ng boss nito. At hindi yun maalis sa isip niya. Dahil pakaramdam niya, may kilala siyang ganun ng pangalan ngunit hindi niya lang maalala. Ganon ang nararamdaman niya hanggang sa tuluyan siyang makarating sa sala kung saan naabutan niya ang 4 na batang masayang naglalaro. Walang kasama ang mga ito habang naglalaro. At nang mapatingin ang mga ito sa gawin niya, laking gulat niya nang tumakbo palapit sa kanya ang mga bata. Mommy! Sabay-sabay na sabi pa ng 4 na bata bago siya dinamba ng yakap na ikinagulat niya. Mahina siyang napatili nang mawalan siya ng balanse dahil sa biglaang pagyakap ng mga bata sa kanya. Matutumba na sana siya pero may brasong yumakap sa kanya upang hindi siya tuluyang matumba. Careful, miss. Bulong ng baritonong boses na malapit sa tenga niya, kaya nanayo ang balahibo niya. Daddy, thank you so much, nandito na si Mommy. Muling nabaling ang atensyon ni Athena sa mga bata na magsalita ang isa sa mga ito. Althea anak, ayos lang ba kung kakausapin ko muna siya? Maglaro muna kayo ng mga kapatid mo, okay lang ba? Marahang tanong ng lalaki na nasa likod niya sa mga batang nagsalita. Hindi pa rin niya nakikita ang lalaki sa likod niya na hanggang ngayon nakayaka pa rin sa braso niya. Nakita niyang tiningala ito ng batang babae bago nagsalita. Okay po, Daddy. Saad ng bata, bago binalingan ng 3 kapatid na mahigpit ang yakap sa kanya. Let's go na muna. Daddy is going to talk to Mommy. Okay po. Bye po muna, Mommy. Thank you po kasi umuwi ka na. Saad ng batang lalaki na kapatid nito. Tahimik naman si Athena, habang gulat na pinagmamasa ng 4 na bata na tinatawag siyang Mommy. Hindi niya alam kung bakit tinatawag siya ng mga ito na ganun. Pero mas hindi niya maintindihan ang sarili niya dahil parang nais niyang umiyak habang nakatingin sa mga ito. Okay, mga anak, play muna kayo. Kakausapin ko lang siya. Nang makaalis sa mga bata sa harap nila, doon siya binitawan ng lalaki bago ito nagsalita. Sino ka? Tanong nito sa kanya, kaya naman hinarap niya ito. Sir, ako po si Athena. Nag-apply po ako bilang yaya ng mga anak niyo at nandito po ako para sa interview. Dire-diretsong sagot niya habang nakatingin sa gwapong lalaki, na ngayon, awang ang labing nakatingin sa kanya. Athena. Tumango naman siya bago, akmang magsasalita, pero gano'n na lamang ang gulat niya nang hapitin nito ang bewang niya at niyakap siya ng mahigpit. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Mahinang bulong nito sa kanya.
na kanyang ikinataka naman kasabay ng pagkirot ng kanyang ulo, kaya sandali siyang napangiwi. Nung una, simpleng kirot lamang ito pero napasigaw na siya nang tumindi ang sakit hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Athena! Sa kabilang banda, hindi napigilan ni Alfred ang pag-aalala nang mawala na lang bigla ng malay ang babaeng yakap niya. Hey, Athena, wake up! Marahang panggigising niya pa rito, pero hindi ito nagising. Kaya nagpa siya siyang marahan itong ihiga sa sofa. Nang maihiga niya ng maayos ang babae, napatitig siya dito. Ikaw ba ang asawa ko? Tanong pa ni Alfred sa babaeng walang malay, bago siya iiling-iling na napahilamos sa kanyang muka. Stop it, Alfred. Nandadamay ka pa ng ibang tao sa kaibangan mo. Bulong niya sa sarili bago muling bumalik ang tingin sa babae. Halos ilang minuto rin siyang parang sira na nakatitig dito. Hanggang sa nakita niya unti-unting paggising nito. Sandali pa itong napatitig sa kisame ng bahay. Bago agad na pabalikwas ng bangon, nang dumako sa kanya ang tingin. Sir! Nanlalaki ang mga mata nitong sabi. Lihim siyang napangiti dahil doon. Pakiramdam niya kasi, ang asawa niya mismo ang kaharap niya. Bukod kasi sa pangalan, boses at tsura, ganon na ganon din ang reaksyon ng asawa niya sa tuwing nagugulat ito. Sir, pasensya na po. Paghingi nito ng pasensya kaya napailing siya. No, it's fine. Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos lang po. Hindi na po masakit yung ulo ko. So, Athena, yun ang pangalan mo? Opo, sir. Athena po ang pangalan ko. Athena Martinez po. Sa totoo lang, hindi malaman ni Alfred kung ano dapat ang maramdaman niya. May hinala siya na ang babaeng kausap niya ngayon ay ang asawa niya. Pero, hindi niya alam kung paano mapapatunayan ang hinala niya. Sa kabilang banda, hindi naman maintindihan ni Athena kung bakit. Ramdam niya ang malakas sa kabog ng kanyang dibdib. Sir, ayos lang po kayo? Yes, ayos lang ako. By the way, nag-apply ka para maging yaya ng mga anak ko? Okay. If that's the case, gusto ko ipakilala ang sarili ko sa'yo. I'm Alfred Cortez. Ako ang ama ng quadruplets. Naaalagaan mo kung sakali matanggap ka. Pamilyar sa kanya ang pangalan nito kaya napatigil siya. Pero hindi niya lang sigurado kung paano yon naging pamilyar sa kanya. Nice to meet you po, Sir Alfred. Sa halip sabi niya na lamang, bago ngumiti sa lalaki. Matapos nun, nagsimula na magtanong sa kanya si Alfred tungkol sa pag-a-apply niya na nasasagot naman niya. Okay, you're hired. Talaga po, sir? Tanggap na po ako? Yes, tanggap ka na. Pero sir, paano po yung ibang nag-apply? Hindi po ba magiging unfair sa kanila? I mean, wala pa po sila tas tanggap na po agad ako, sayang po yung effort nila. Don't worry. I'll still interview them. Pero ibang trabaho ang ibibigay ko sa kanila. Dahil doon, napahinga siya ng maluwag. Mabuti naman po, sir. Ilang minuto pa sila nag-usap ni Alfred bago nila narinig ang boses ng mga bata. Mommy, look, may papakita po ako sa'yo. Sabi sa kanya ng isang batang Atasha ang pangalan. Sandali namang siya napatingin sa kanyang boss na si Alfred na nakangiting nakatingin lang sa kanya. Ano yon? Malambing niyang tanong sa bata na bibong umiti sa kanya bago itapat sa kanya isang salamin. Look, Mommy, magkamukha po tayo. We have the same eye color. Kamukha ka po namin, Althea. Nakangiting sabi nito, na sinang-ayunan naman ng isa pang bata. Tama, Atasha, me and you, magkakamukha po tayo. It only proves na mommy ka po namin. And we look like Daddy. Sabay na sabi ng dalawang batang lalaki na sina Aldrin at Arkin. Nakakandong ang mga ito sa boss niya. Ang mga batang babae naman nakaupo sa tabi niya. Yes, super cute, diba? Atasha and I looks like mommy, while Arkin and Aldrin looks like daddy. Happy family. Energetic na sabi ni Althea kaya napangiti siya. Wow,
lalo ka pong gumaganda kapag nagsismile ka. Super ganda mo po. Puna ni Aldrin sa kanya, kaya napatawa siya. Bata ka pa, marunong ka naman bola ha? Natatawang sabi niya sa bata bago napasulyap sa boss niya. Aldrin is right. Ang ganda-ganda mo po, kaya mana kami sa'yo eh. Segunda ni Atasha. Right, Daddy? Maganda po si Mommy, diba? Yeah, maganda ang Mommy niyo. See? Wala talagang tatalo sa ganda ni Mommy. Ilang minuto sila nag-uusap hanggang sa nagpaalam si Alfred upang makausap ang ibang nag-apply bilang yaya na kararating lang. Dahilan yun upang siya at ang 4 na bata ay maiwan doon na nag-uusap. Masaya siyang kausap ang mga bata pero nagulat siya nang bigla na lamang magseryoso ang mga ito habang may lungkot sa mga mata. Mommy? Tawag sa kanya ni Althea. Bakit? Alam po namin na hindi ka namin, Mommy. Alam po namin na ikaw ang nuyaya namin. Sa halip sagot nito kaya nagulat siya. That's true po. Pero pwede po ba kami humingi ng favor? Tanong ng isang bata na si Arkin. Sure, ano yun? Pwede po ba na kahit yaya lang po namin kayo, Mommy pa rin ang turing namin sa inyo at tawag? Okay lang po ba yun? Please po. Love ka na po kasi namin kahit po hindi ko ang Mommy namin eh. Payag na po kayo please. Promise po hindi kami makukulit. Nang sobra. Payagan nyo lang po kami na tawagin at ituring kayong Mommy. Malungkot na saad ni Aldrin. Dahil sa narinig, hindi maiwasan ni Althea na maluha at makaramdam ng kirot sa dibdib. Pakiramdam niya, hindi niya kakayanin sa oras na mabigo niya ang mga bata. At gaya ng mga ito aaminin niya na kahit kakakilala niya pa lang sa mga bata, minahal niya agad ang mga ito. Mga bata, ayos lang sa akin. Walang problema. Ang mahalaga, nakikita ko kayong masaya. Tuwang-tuwa ang mga ito at lumapit sa kanya at niyakap siya. Thank you po. I love you po, Mommy. Sa totoo lang, hindi naman talaga issue kay Athena kung tatawagin siyang Mommy ng mga bata. Sobrang saya niya pa nga. Napakiramdam niya, maraming nagmamahal sa kanya. Kaya naman nang humiling ang mga ito, hindi niya maatim na tanggihan ang mga ito. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang trabaho ni Athena bilang yaya ng quadruplets. At hindi niya maitatanggi na labis ang kasiyahang nararamdaman niya tuwing kasama niya ang mga ito. Ubusin niyo to masustansya ang gulay. But Mommy, hindi po kami kumakain ng gulay eh. Nakasimangot na saad ni Arkin, bagong umuso. Masarap naman to. Mas magiging healthy pa kayo. Totoo po, Mommy. Masarap po ang gulay. Tanong ni Althea. Yes, masarap ang gulay. Kaya naman, kakain kayo ng marami, okay? Bili niya sa mga bata na nakangusong tumango bago nagsimula sa pagkain. Wow! Kumakain na ng gulay ang makukulit na bata. Maya-maya na pabaling ang atensyon nila kay Alfred nang pumasok ito sa kusina. Daddy, good morning po! Bati ng mga bata sa ama. Ngumiti naman si Alfred sa mga anak nito bago nagsalita. Hello, good morning mga anak. Good morning, Athena. Good morning din po, Sir Alfred. Magalang na bati niya sa amo. Drop the formality, Athena. Alfred na lang. Wala naman siyang nagawa dahil alam niya ipipilit daw ni Alfred na tawagin lang ito sa pangalan nito. Okay. Daddy, you should eat also. Tama po si Mommy, masarap po ang gulay. Saad ni Atasha. Really, anak? Paborito niyo na pala ang gulay ngayon kung ganon. Opo, favorite na po namin ang gulay basta si Mommy magluluto. Okay then. Sige, kakain na rin ako. Sabi ni Alfred bago bumaling sa kanya. How about you, Athena? Kumain ka na ba? Sumabay ka na sa amin. Yaya nito sa kanya na sinigundahan naman ng mga bata. Yes, Mommy, sabay ka na po.
Mommy, let's eat na po! Sunod-sunod na sabi ng mga bata. Kaya naman, nangingiting na patingin na lamang si Athena kay Alfred, na may maliit na ngiti sa labi. Matapos nun, wala na nagawa si Athena, kundi umupo upang sabayan sa pagkain ng mag-aama. Sa kabilang banda sa paglipas ng ilang araw na pagtatrabaho ni Athena bilang yaya ng mga anak niya, hindi mapigilan ni Alfred ang lalong paglakas ng kutob niya na ito nga ang asawa niya. Kaya naman, nag-hire siya ng isang private investigator upang paimbestigahan ng babae. Lahat na impormasyon makukuha mo tungkol kay Athena Martinez, ibigay mo sa akin. Wala kang palalampasin kahit anong impormasyon, maliwanag ba? Saad niya sa private investigator na kausap niya sa telepono. Maliwanag po, boss. Ipapadala ko na lamang po lahat ng makakalap ko impormasyon. Nang matapos ang tawag, napatitig si Alfred sa cellphone niya kung saan naka-wallpaper ang litrato ng mga anak niya kasama si Athena na pinaghihinalaan niyang asawa niya. Sana, ikaw nga talaga ang asawa ko. Ilang segundo pang tinitigan ni Alfred ang larawan bago siya nagpasyang hanapin si Athena upang kausapin ito. Pagbaba niya ng hagdan, narinig niya ang boses ng mga anak. Hinanap niya ang mga bata at nakitang nasa sala ang mga ito na kausap si Athena. You know what? Malapit na po ang birthday namin. Tinig niyang saad ni Arkin. Talaga? Ilang taon na kayo sa birthday niyo? Magsi-7 na po. Sana po nandun po kayo. Sabi ni Arkin, na tinanguan ng mga kapatid nito. Oo nga po, Mom. Sana kasama po namin kayo sa birthday namin. Siyempre naman. Palalagpasin ko ba ang special day niyo? Huwag kayong mag-alala dahil kasama niyo ako sa birthday niyo. Masaya namang nagsigawan ng mga bata sa tuwa. Matapos noon, handa na sana siya magpakita sa mga ito. Nang matulo siya sa kinatatayuan, dahil sa sunod na sinabi ng anak niya si Althea. Sana po, ikaw na po talaga ang mommy namin. Lagi po ako nagpe-pray kay Lord na sana po ikaw na lang. Tinig niyang sabi ng anak, at nakita niya kung paano nawala ang ngiti sa labi ni Althea. Dahil doon, tuluyan na siya nagpakita sa mga ito. Hey guys, sali naman ako sa yakapan niyo. Masayang sabi niya, bago niyakap din ang mga anak niya. At dahil sa yakap ng mga ito ni Athena, nayakap niya rin ang babae. At ramdam niya ang pagkabato nito dahil sa pagkabigla. Yehey, happy family! Rinig niyang saad ng anak niya. Pagkatapos, humiwalay siya ng yakap. Good afternoon, Alfred. Good afternoon, Athena. At syempre, good afternoon din sa mga anak ko. Lumapit si Alfred sa mga bata at kiniliti ang mga ito. Mommy, make daddy stop! Tama na, Alfred, okay? Baka magkasakitan pa. Natatawang sabi niya, kaya huminto sa pangingiliti si Alfred sa mga anak nito. Sus, pawis na kayo mag-ama para kayo mga bata lahat? Kumuha si Athena ng towel at pinunasan ng mga bata. Dahil doon, nagkatinginan sila ng mga anak niya at napangisi. Nang makita na tila pare-pareho sila ng naiisip. Kaya sinenyasan niya ang mga anak na nakangising tumango sa kanya bago siya nagsalita. At doon nila inatake si Athena ng kiliti. Alfred isa. Tumatawang saway sa kanya ni Athena. Ano yun? Parang wala akong narinig. Pang-aasar niya sa babae habang patuloy sa pagkiliti dito. Stop or else. Sa labas ka ng kwarto matutulog mamaya. Dahil sa sinabi ni Athena, pareho silang napatigil. What did you say? Seryosong tanong niya sa babae na bigla na lang naguluhan sa ekspresyon nito. Anong sinabi ko? Saad naman ni Athena. Gusto niya mang ipagsawalang bahala yon, pero hindi niya maiwasang pansinin ang sinabi nito. Ganon kasi ang palaging sinasabi ng asawa niya sa kanya kapag inaasar niya ito noon. What's wrong po, Daddy? Bakit nag-stop ka mangiliti kay Mommy?
Tanong ni Atasha. Mga anak, makiat muna kayo sa kwarto niyo. Kakausapin ko lang ang mami niyo. Nang makaalis sa mga anak niya, muli niyang hinarap si Athena na ngayon nakaiwas na ng tingin sa kanya. Look at me. Bakit mo nasabi yun? Hindi ko alam. Bigla ko nalang nasabi ng parang natural lang. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko talaga alam, Alfred. Utal-utal na sagot nito. Athena, sino ka ba talaga? Hindi mapigilang tanong niya sa babae na nag-iwas muli ng tingin sa kanya bago siya marahang tinulak at saka tumayo. Excuse me. Saad nito bago siya iniwan mag-isa sa sala. Sa kabilang banda, sapu-sapu ni Athena ang ulo niya habang naglalakad siya palayo kay Alfred. Hindi niya man gustong iwan ito, pero ayaw niyang makita nito kung paano siya naghihirap sa pagsakit ng ulo niya. Hindi man ipakita o sabihin ni Athena. Halos araw-araw ang pagsakit ng kanyang ulo magmula na magtrabaho siya bilang yaya ng mga anak ni Alfred. At kanina, matapos niya masabi ang salitang lumabas sa bibig niya, naramdaman niya na naman na tila binibiyak ang kanyang ulod sa pagsakit nito. Kalma, Athena. Mawawala din ang sakit. Pagkausap niya sa sarili. Nang makapasok siya, hindi niya nakinaya pa ang pagtindi ng sakit ng ulo at huling namalayan niya ang pagtumba niya sa sahig. Makalipas ang ilang oras, napabalikwas na lamang siya ng bangon dahil sa napanaginipan niya. Napanaginipan niya ang sarili niya, nakasama si Alfred sa iba't ibang lugar. Anong kinalaman ni Alfred sa buhay ko? Kilala ko na ba siya bago mawala ang alaala ko? Tanong niya habang nakatulala. Lumipas ang ilang linggo at di naalis sa isipan ni Athena ang napapanaginipan niya. Lalo na at halos gabi-gabi rin siyang nananaginip na kasama niya si Alfred. Bukod doon, dahil sa pagkalitong nararamdaman, ginagawa niya ang lahat na magagawa niya upang iwasan ang lalaki. Hanggang sa nagising na lamang siya isang araw dahil napanaginipan niya ang senaryo kung saan ikakasal sila ni Alfred. Kinasal kami? Asawa ko ba siya? Kaya ba ganun ang reaksyon niya nung una kami magkita? Litong tanong niya sa sarili bago napabuntong hininga. Nagtagal pa ng ilang minuto siya sa loob ng kwarto bago nagpasyang lumabas. Alfred. Pagtawag niya sa lalaki, nang makababa siya ng hagdan. Alfred? Muling pagtawag niya. Bago pumunta sa kusina. Upang tignan ko nandun to. Ngunit na makapasok siya, laking gulat niya nang isang nakatalikod na babae ang nandun. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan nito. Nakita niya nakasuot ito ng isang hapit at pulang dress. Makinis at maputi rin ang babae. At kahit nakatalikod alam niyang mayaman to. Tumikim muna si Athena bago niya kinuha ang atensyon nito. Excuse me? Sino ka? Maayos na tanong niya. Bago humarap ang babae. You? Why are you here? Hindi mapigilan ni Athena ang mapaigtad sa gulat dahil sa pagsigaw ng babae na makita siya. Oh? Takang tanong niya dito. Nanlilisik ang mata ng babaeng nakatingin sa kanya. Dapat patay ka na. Ba't ka pa nabuhay? Patay ka na dapat! Patay ka na dapat! Galit na sigaw nito sa kanya bago siya nilapitan at saka binigyan ng isang malakas na sampal na ikinagulat niya. Hindi agad siya nakaimik dahil sa ginawa nito. Ngunit na makabawi siya, binigyan niya ito ng malakas na sampal bilang ganti. Ma'am, maayos po ako nagtatanong sa inyo. Wala po kayong karapatan na pagbuhatan ako ng kamay dahil wala kang ambag sa buhay ko. Matapang niyang sagot. Na tila hindi nagustuhan ito. What the hell? Tila hindi makapaniwala ang tanong nito. Tumaas ang kilay ng babae. Ginantihan niya rin ito ng pagtaas ng kilay niya. Handa na sana siyang magsalita, pero nagulat na lang siya nang sampalin nito ang sarili bago pabagsak na umupo sa sahig at umiyak. How dare you? Wala naman akong ginagawa masama sa iyo at sasampalin mo ko? Umiiyak na sabi nito sa kanya
Naikinakunot ng noon niya at magsasalita na sana nang biglang pumasok sa kusina si Alfred. Divine? Ano nangyari? Alfred? She slapped me. Nagtatanong lang naman ako na maayos pero sinampal niya ako. Maarting sagot nito na naging dahilan, kaya binigyan siya na hindi makapaniwalang tingin ni Alfred. Athena, mag-uusap tayo mamaya. Seryoso ang sabi nito bago pinangko palabas ng kusina ang babae. Napasimple pa siyang inirapan at ginisihan. Hindi na lamang pinansin ni Athena ang ginawa ng babae, at nagpa siya na lamang na ipagluto ng pagkain ng alaga niya. Sa kabilang banda, marahang iniupo ni Alfred ang kababata niyang si Divine sa sofa. Divine, ano ba talaga nangyari? Seryosong tanong niya sa kababata na nagpahid ng luha bago sumagot. Alfred, sinabi ko na sa'yo diba sinampal niya ako? Pasigaw na sagot nito kaya napakunot ang noon niya. Don't shout at me. I am asking you a serious question and you're here inside my house. Napalunok ito. Sinampal niya ako, Alfred. At isa pa anong ginagawa ng babaeng yun dito? Hindi ba dapat matagal na siyang patay? Tanong nito na ang tinutukoy ay si Athena. That's not the point here, Divine. Ba't ka naman sasampalin ni Athena? Anong klaseng tanong yan, Alfred? Ilang taon na wala yung asawa mo, ano bang malay natin na baka lumuwag yung tornilyo niya sa utak, kaya bigla-bigla na lang nananampal. Nainis siya sa sinabi nito. Be careful with your words, Divine. Baka marinig ka ng mga anak ko. Kakausapin ko si Athena. At sisiguraduhin ko hindi na yun mauulit. Tumango ang kanyang kababatang si Divine. Matapos nun, bumalik siya sa kusina upang kausapin si Athena hindi tungkol sa nangyari sa pagitan nito at ng kababata niya. Kundi dahil nais niyang malaman ang dahilan ng pag-iwas ito sa kanya sa loob ng 1 linggo. Naabutan niya itong abala sa pagluluto, kaya naman tumikim siya. Athena, let's talk. Seryosong sabi niya. Tinignan lamang siya nito bago binalik ang atensyon sa niluluto. Hey, mag-usap tayo. May gusto akong itanong. Anong itatanong mo? Yung tungkol ba kanina? No, hindi tungkol doon. Gusto ko lang malaman ang dahilan mo kung ba't mo ako iniwasan na 1 linggo. May nagawa ba ako? Nag-iwas ng tingin sa kanya ang babae. Athena, anong dahilan? Kasi naguguluhan ako. Alfred, gulong-gulo na yung utak ko. Ano ibig mong sabihin? Alfred, pakiramdam ko kilala na kita dati pa eh. Hindi ko alam kung ba't pero naguguluhan ako. Ganun yung nararamdaman ko at hindi ko na alam yung gagawin ko. Ano ba ibig mo sabihin? Explain everything to me, please. May pagsusumamos sa boses niya, kaya tumango naman si Athena. Nakita niyang may kinuha ito ng kung ano sa bulsa ng pantalon nito. At gano'n na lang ang pag-awang ng labi niya na makitang singsing ang inilabas nito. Hindi lang yun ordinaryong singsing. Dahil ang bagay na yon, pamilyar na pamilyar sa kanya. Yun ang wedding ring ng asawa niya. Bakit hawak mo yan? This is mine, Alfred. Halos. Magpipitong taon na rin. Nagising na lang ako 1 araw na walang maalalang kahit ano. Ultimo sarili kong pangalan. Hindi ko alam kung nasaan ako noong mga panahong yun pero nakita ko si Mang Ernesto at Aling Mercedes. Sila ang tumulong sa akin at dinala nila ako sa bahay nila. Nung una hindi nila alam kung ano itatawag sa akin. Dahil hindi ko rin alam ang pangalan ko. Pero napansin ko yung suot kong singsing. Inusisa ko yun. Nakita ko na merong nakabordang letra. At nang basahin ko, may nakalagay na isang pangalan. Athena. Yun ang nakalagay sa singsing. Mula noon, tinawag na sa akin ni Mang Ernesto at Aling Mercedes ang pangalan na yun. Mula rin ang araw na yun, nanay at tatay ang tawag ko sa kanila. Sila ang naging pamilya ko dahil sila ang tumulong sa akin. Lumipas ang ilang taon, naging maayos ang buhay ko. May mga pagkakataon na napapanaginipan ko ang isang lalaki pero malabo. Malabo. Hanggang sa magtrabaho ako bilang yaya ng mga anak mo. Doon nagsimula yung pagkirot ng ulo ko. Hindi ko lang pinapakita pero halos araw-araw ang sakit ng ulo ko. Kasabay na yung napapanaginipan kita. Kasama raw kita.
Ikinasal daw tayo. Gulong-gulo na yung isip ko, Alfred. Hindi ko alam kung totoo ba yung napapanaginipan ko o hindi. Tuluyan nang napaiyak si Athena. Sa mga oras na yon, alam na agad ni Alfred sa kanyang sarili. Tama ang hinala niya. Sigurado siya na ang kanyang asawa at si Athena ay iisa. Ang asawa niyang inakala niyang patay na. Asawa ko. Bulong niya bago niyakap si Athena, na umiiyak pa rin. You're finally here. I'm so sorry. I'm so sorry, wife. Pagkatapos, pinakawalan niya ang katawan nito, hinawakan ng pisngi at hinalikan sa noo ang babae. Asawa? Asawa mo ko? Totoo ba? Kung ganon, anak ko ang mga bata. Tumango si Alfred. Sigurado na ako ngayon na ikaw ang asawa ko. At ikaw din ang ina ng mga bata. Pero mas mahalaga ang kalagayan mo. Kaya hindi ko pipilitin na tanggapin mo agad na asawa kita. Marahang sagot niya kay Athena, na tipid nitong ikinangiti. Gusto kong maalala ka na ng tuluyan, Alfred. Gusto kong malaman kung ano nangyari noon. Sigurado ka? Determinado siyang tumango. Sa kabilang banda, lumipas ang ilan pang linggo at nagpapasalamat si Athena dahil naging maayos ang relasyon nila ni Alfred. Hindi pa rin siya makapaniwala na asawa niya nga talaga ang lalaki at anak niya ang quadruplets. Mommy, ibig po bang sabihin kayo po ang real mommy namin? Masayang tanong ng mga bata. Isang araw nang sabihin nila ang totoo sa mga ito. Oo, mga anak. Tuwang-tuwa naman na humiyaw ang mga ito. Mommy, we love you! Sa totoo lang, hindi yun inaasahan ng mga bata. At hindi niya rin inaasahan na ganun ang reaksyon ng mga ito. Ang akala niya magagalit ang mga bata. Pero nagpapasalamat siya dahil kabaliktaran ang nangyari. Mahal na mahal ko rin kayo mga anak. Niyakap niya ang mga anak at hinalikan ng mga ito. Bakit kayo lang nagyayakapan? Kawawa naman si Daddy. Napangiti naman si Athena nang makita ang asawang nakanguso. Daddy, come here. Hug ka rin namin. Yaya ni Aldrin. Nasa ganoon silang sitwasyon nang biglaan na lamang bumukas ang pinto ng bahay ni Alfred na ikinagulat nila. Well, well, well. Rinig nilang saad ng kung sino at ganoon na lang ang inis niya nang makita ang babaeng nakainkwentro niya nung nakaraan. Sa likod nito, sunod na pumasok ang pamilyar at humahangos na guard. Sir Alfred, pasensya na po. Sinabihan ko po si Ma'am Divine na itatanong ko po muna sa inyo kung pwede siyang pumasok kaso nagpumilit siya. It's fine. Pakisamahan mo ang mga bata. Utos ni Alfred sa gwardya na sinunod naman ito. Nagtungo siya palapit kay Divine. Why are you here, Divine? Matibay ka rin, no? Nabangga ka na ng kotse, tinapo ka na sa dagat pero buhay ka pa rin? Baling nito kay Athena. Nagulat si Alfred dahil doon. Umigting ang kanyang panga. Anong ibig mo sabihin, Divine? Answer me. Anong ibig mo sabihin? Pareho silang napaigtad ni Divine. Nang dumagundong ang galit na boses ni Alfred sa buong sala ng bahay. Alfred. Bulong niya sa lalaki. So nagkabalikan na kayo? Just that fast, Alfred? Ilang taon siyang nawala at sa mga taon na yon, hindi kita iniwan tapos siya pa rin? Siya pa rin ang pipiliin mo? Yes. Because she's my wife. Si Athena lang ang babaeng mamahalin ko at paulit-ulit kong pipiliin, Divine. Now answer my question. Ano ibig mo sabihin kanina? May kinalaman ka ba sa nangyari sa asawa ko? Yes, may kinalaman ako. At hindi lang yun. Ako mismo may pakana sa nangyari. Diyan sa magaling mong asawa. Nang mga anak siya sa quadruplets niyo, kinuha ko siya. Alam mo ba ang ginawa ko? Ha? Pinatayo ko siya sa gitna ng kalsada bago ko siya binangga ng sasakyan. Pagkatapos tinapon ko siya sa dagat. Galit na nakangising sagot ni Divine. Tila kumulo ang dugo ni Alfred. At
Dahil doon, hindi niya napigilan ang sarili na sugurin si Divine at binigyan to ng sunod-sunod na sampal. Walang hiya ka? Galit na sabi niya habang paulit-ulit na sinasampal si Divine. Ouch! Ouch! Stop! Stop! What are you doing? Alfred, help me! Matinis ang boses na sigaw ni Divine. Pero hindi siya tumigil at patuloy lang sa ginagawa sa tindi ng galit na nararamdaman niya. Sinira mo ang pamilya ko! Galit na sabi niya bago muli sanang pagbubuhatan ng kamay si Divine, na bigla na lamang siyang umangat sa ere dahil sa pagbuhat sa kanya ni Alfred. Athena, calm down. Pagbabayaran natin siya sa ginawa niya. Alfred, siya yung rason kung ba't tayo nagkalayo. Kung ba't hindi ko naalagaan yung mga anak natin. Hindi ko mapapatawad yung babaeng yan. Hindi. Umiiyak na saad niya. I will never forgive her too. Pagbabayaran natin siya. Hindi ako papayag na hindi siya makulong. Ilang minuto rin siyang umiyak sa bisig ng asawa bago tuluyang kumalma. Doon niya lang din napansin na may mga pulis na pala sa loob ng bahay at kasalukuyang inaalalayan si Divine palabas. Alfred, mahal kita. Mahal na mahal kita. And I'm sorry for what happened. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Nakakaintinding tumango si Alfred. Mahal na mahal din kita, Athena. Kayo ng mga anak natin, mahal na mahal ko kayo. Kayo ang buhay ko. Sinsero nitong saad, kaya napangiti na rin siya. Marahang tumingkayad si Athena upang halikan ng lalaki. Makalipas ang ilang buwan matapos ng tagpong yon, naging mas maayos ang pagsasama nila Alfred, ganon din ang pamilya niya. Kasabay noon ang tagumpay na paglilitis kay Divine dahil napatunayan na ito ang may sala sa lahat na nangyari. Nanatili pa rin sila sa probinsya dahil patuloy pa rin ang pagpapagamot na mag-asawang tumulong sa kanya na si Aling Mercedes at Mang Ernesto. Nabisita na rin nila ang mga ito at malaki ang pasasalamat niya dahil bumubuti na ang lagay ng mga ito. Maraming salamat po talaga sa lahat ng tulong niyo sa akin noong mga panahong nangangailangan ako ng tulong. Nakangiting pasasalamat niya sa mag-asawa. Wala yun, Athena. Masaya kami na tulungan ka namin. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa asawa ko. Wala yun, iho. Gaya ng sabi ng asawa ko, masaya kami na natulungan namin ang asawa mo. Nagtagal pa sila na ilang sandali sa bahay ng mag-asawa bago tuluyang nagpaalam na umuwi na. Mauna na po kami, Naitay. Mag-iingat kayo. Ikamusta niyo na lang kami sa mga anak ninyo. Matapos nun, tuluyan na silang bumiyahe pa uwi. At nasa haligitnaan sila ng biyahe nang magring ang cellphone nito. Hello? Tinig niyang pagsagot ito sa tawag. What? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tinig niyang tanong nito sa kausap habang nakakunot ang noo. Okay, thank you. Anong meron? Patay na si Divine. Pinatay niya ang sarili niya. Kanina. Napasinghap siya dahil sa nalaman. Sa totoo lang, nanghihinayang siya sa babae. Dahil alam niyang may kabutihan pa rin sa puso nito. Marahil, nabulag lang ito sa sobrang pagmamahal, kaya nagawa nito ang ganung bagay. Nagpatuloy ang kanilang buhay. Nagawa niya rin makitang muli ang tunay niyang mga magulang. At gaya nila Alfred, labis din ang pasasalamat ng mga ito kay Mercedes at Ernesto. Happy birthday mga anak! Nakangiting bati niya. Ngayon ang 7th birthday ng mga bata. Thank you, Mommy! I love you mga anak. We love you too, Mommy! Love na love namin kayo ni Daddy. Napangiti siya dahil sa sinabi ng mga anak. Matapos ng tuluyang naganap ang selebrasyon. Ngunit sa kalagitnaan kinakabahan siya sa hindi malamang dahilan. Hanggang sa nagulat na lamang siya nang pumunta si Alfred sa stage habang hawak nito ang mic. Good afternoon everyone. Gusto ko lang magpasalamat sa pagdalo niyo sa kaarawan ng anak namin, ni Athena. At bukod doon, gusto ko rin gawing oportunidad dito upang ipaalam sa inyo kung gaano ko kamahal ang asawa ko. Athena,
Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? At handa akong gawin lahat para sa'yo. I'm not perfect. Pero pinapangako ko na gagawin ko lahat na makakaya ko para mapasaya ka. Athena, we encountered many challenges. And I know that we're still going to encounter more of it. At gusto ko na sa bawat pagharap ko sa hamon na yun kasama kita, Athena. I just want to ask you something again. Will you marry me again, Athena? Oo naman. Of course. Nakangiting sagot niya kahit naluluha na siya. Lumapit si Alfred sa kanya at sinuot ang panibagong singsing. Lumipas ang ilang buwan matapos ang araw na yon, inasikaso nila ang nalalapit nilang kasal hanggang sa tuluyang dumating ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Kabado silang dalawa. Ngunit alam nilang labis ang kasiyahan na nadarama ng kanilang puso. Sa magkabilang gilid nito, ang dalawang lalaki na itinuturing nitong ama, si Mang Ernesto na tumulong dito at si Papa Antonio na tunay na ama ni Athena. Aalagaan mo ang anak namin, ha? Opo, pangako po. Nang tuluyan sila makaharap sa pare, sandali pa silang umiti sa isa't isa bago tuluyan nagsimula ang seremonya. Matapos ang seremonya na yon, nagpapasalamat si Alfred na naging maayos ang pagsasama nila. At nagpatuloy ang ganong mga senaryo hanggang sa paglipas ng ilang mga taon. I'm sorry. Nagkaroon kasi ng biglaang meeting kaya hindi ako agad nakauwi. Hey, wife. Pansinin mo na ako. Sorry na. I love you. Paglalambing niya pa kay Athena na napangiti na lamang sa isang tabi. Ibinaba nito ang hawak na libro at tumingin sa kanya. Oo na. Alam ko namang hindi kita matitiis kahit na magkunwari akong galit eh. Nakangiting sabi nito bago akmang hahalikan siya nang bumukas ang pinto ng kwarto nila. Hi Mommy and Daddy, stay po kami here. Saad ni Althea bago pumasok ng kwarto nila kasama ang kapatid, kaya natawa na lang silang mag-asawa. Ang relasyon ni Athena at Alfred ay hindi perpekto. Dumarating ang pagkakataon na may hindi sila napagkakasunduan. Ngunit hindi hadlang ang mga yon upang hindi sila manatili sa piling ng isa't isa. Dahil alam nilang sila ang perfect match at walang ibang makakapigil sa pagmamahalan nila. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Corazon Hamolin, Erlinda Nara, Hilda Villarete, Emma Digal, Juvie Bellarmino, Librador Reyes, Zenaida Hincayog, Samuel Beltran, Dolores Cabanao, Maria Fecupon, Angela Jane, Nelia de la Cruz, Roshan Rodriguez, Ellie Ladera, at Ruby Villanueva. Maraming salamat po sa inyong lahat.